Sa nakalipas na episode natin, binanggit natin ang mga kondisyon ng taong tinatawag na mufassir o nagbibigay ng kahulugan ng banal na Quran. Dito naman tayo sa mga ugali. Ang ugali na kinakailangan pag-ugaliin ng taong mufassir. Para maging shortcut na lang, ibibigay natin na tawag sa taong nagbibigay ng kahulugan ng banal na Quran ay ang taong mufassir. Unang kinakailangan pag-ugaliin ng taong mufassir ay ang tinatawag na ang pagkakaroon ng magandang hangarin at mabuting layunin. Yun ang kinakailangan o di kaya unang kinakailangan pag-ugaliin ng taong mufassir. Ang magandang ugali o ang magandang hangarin o mabuting layunin. Sapagkat ang ating ginagawa ay nakabase sa ating layunin. Kaya nga sinabi sa hadith na binanggit doon na innamal a'malu binniyat. Katotohanan ng ating mga ginagawa ay nakabase sa ating layunin. So dahil doon, kinakailangan isa sa ugali ng taong mufassir ay maganda ang kanyang hangarin at mabuti ang kanyang layunin sa pagbibigay nitong kahulugan ng mga talata mula sa banal na Quran. Upang sa ganon, ang kagandahang ugaling ito, ang kagandahan ng hangarin at saka ang kabutihan ng layunin ay yun ang bagay na maging tutulong sa kanya upang sa ganun ang mga tao ay makikinig sa kanya. O di kaya papansinin siya sa kanyang pagbibigay ng kahulugan nitong mga talata sa banal na Quran. Pangalawang ugali na kinakailangan pag-ugali ng taong mufassir ay ang kabutihan ng asal. Sapagkat ang mufassir, ang taong mufassir ay para na rin siyang taong muaddib. Ibig sabihin, nagbibigay ng magandang modelo, di kaya siya ang parang modelo ng mga taong nakikinig sa kanya. So kapag nakita nila na maganda ang kanyang asal, ganun din ang mga taong nakikinig sa kanya, kukunin o di kaya pag-ugaliin din ang mga bagay na kanilang narinig mula sa kanya. Pangatlong bagay na kinakailangan maging ugali ng taong mufassir ay ang pagsunod at ang paggawa. Ang ibig natin sabihin dito ay kung aliman ang nabanggit sa Quran, sinabing bawal ang ganito o ipinag-utos ang ganito o ang bagay na ito ayon sa banal na Quran ay may kapahintulutan o ang bagay na ito ayon sa banal na Quran ay ganito ganyan. So unang taong makikita mo, siya na mufassir. Yun ang sinasabi natin na ang pagsunod at ang paggawa ng mga bagay na nasa banal na Quran o di kaya mga kahulugan nito. Pang-apat na bagay ay ang paghahangad ng tinatawag na katotohanan at ang pagiging sigurista. Sinasabi natin dito dahil ang mufassir, kinakailangan sa kanya, hindi siya magsasalita o hindi siya susulat maliban lamang kung ito'y naging sigurado siya na talagang halimbawa sinabi ni Ibn Abbas o di kaya sinabi ni Mujahid o di kaya sinabi ni Qatada. Aliman mga mufassirin, mga taong nagbibigay ng kahulugan nitong banal na Quran. So kinakailangan sigurista siya. Panglimang ugali ang tinatawag na pagpapakumbaba. Sapagkat itong kaalaman ay sabi nila yung parang tubig. Ang tubig kapag ito'y binuhos mo, saan pupunta? Pupunta ba doon sa mataas na lupain? Hindi, doon pupunta sa mga mababa. Kaya nga kinakailangan sa isang taong mufassir o kahit sino man, kinakailangan meron siyang tinatawag na ugaling pagpapakumbaba sapagkat doon siya magbibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman o ng karunungan kapag siya ay nagiging magpapakumbaba sa mga tao. Pang-anim na ugali ay ang tinatawag na pagpapahalaga sa ating sarili, ng kanyang sariling katayuan. Ang ibig sabihin dito ay ang taong mufassir, kinakailangan meron siyang halaga sa kanyang sarili. Hindi mo siya makikita doon sa malapit sa bahay ng mga taong hari, halimbawa, o di kaya mga taong may mga kaugnayan sa politiko. Sapagkat darating ang araw
na kapag ikaw nagbibigay ng kahulugan ng banal na Quran at ito'y yung bang sagabal o di kaya contradict sa taong malapit ka doon sa kanya, baka minsan hindi mo ito maitodo, hindi mo ito maibigay ng tunay na kahulugan sapagkat ito'y labag doon sa taong malapit ka doon. Lalo na kapag ito'y may mga tinatawag na may mga pwesto sa politika o di kaya mga hari o di kaya kahit ano paman. So kinakailangan ang mufassir malayo doon upang sa ganun kahit na darating siya sa mga talatang matatamaan yung mga tao na yan, hindi siya mag-alanganing ibigay. Pero kapag siya malapit doon, baka hindi niya kayang ibigay ang buong kabuuan nitong kahulugan ng Quran sapagkat ito'y natatamaan ang kanyang mga kaibigan na nasa pwesto, nasa politika. So, yun na ang kakulangan. So, kinakailangan malayo siya doon sa mga tao na yaon. Ganun din sa mga tinatawag na yung bang ang paghingi sa kung aliman ang nasa kamay ng mga tao. Sapagkat makikita natin na kung ang mufassir ay naghihingi sa mga tao, so parang napakababang tingnan, ang mufassir nagbibigay ng kahulugan ng banal na Quran, nakikitang humihingi sa mga aliman nasa kamay ng mga tao. So sinasabi natin doon na kinakailangan ang mufassir ay malayo sa mga ugaling ito. Pangpitong ugali, ang tinatawag na paghahayag ng katotohanan ng hindi ka natatakot. Salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ipahayag mo, huwag kang matakot. Fasta bima tu'mar, wa'arid al-musyrikin. Ito'y pahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipahayag mo ito, huwag kang matakot. Kaya kinakailangan ang tao, ipahayag niya kung aliman ang nasa banal na Quran. Hindi siya matatakot sapagkat isa sa pinakamainam na salita ay ang salitang makatotohanan sa harap ng taong o di kaya ng isang tao na pinuno na hindi makatarungan. Yun ang isa sa pinakamainam na salita kapag ito'y sinabi mo sa harap ng taong kinikilalang pinuno na hindi naman makatarungan. So kinakailangan sa taong mufassir at saka kahit na ibang tao, kinakailangan hindi siya matatakot sa pagpapahayag ng katotohanan. Lalo na pag nagmula sa banal na Quran. Kaya hindi ka matakot. Pangwalong ugali ay ang tinatawag na kabutihan ng pamamaraan. Yung bang, idadaan mo to kahit nga sa harap ng hari, harap ng kinikilalang pinuno, pero idadaan mo alinman sa pamamaraan na napakabuti. At para magkaunawaan, halimbawa, may isang kwento na nagsasabing dito sa tinatawag natin na kabutihan ng pamamaraan. May isang hari na naginip. So sabi niya, tumawag kayo ng mga tagapagbigay ng kahulugan ng panaginip upang sa ganon ay mabigyan niya itong panaginip ko. Ang panaginip ng hari ay nanaginip daw siya ng lahat ng kanyang ngipin ay nabunot na wala. So ang bigay ng isang tagapagbigay ng kahulugan ng panaginip, sabi niya, lahat ng kamag-anak mo mamamatay. Anong sinabi ng hari? Paalisin niyo yan dahil hindi yan marunong magbigay ng kahulugan ng panaginip. So meron naman silang tinawag na isa, ganun din ang sinabi sa kanya, ano ang kahulugan ng panaginip ng hari na lahat daw ng kanyang ngipin ay nawala, nabunot. So sabi niya, Masya Allah, ang kahulugan niyan, ikaw na hari, ikaw ang magiging pinakamataas ang buhay sa lahat ng iyong kamag-anak. Pareho lang. Kaya lang yung pangalawa, maganda ang kanyang pamamaraan. Yun din ang kahulugan noon, mamamatay lahat ng kanyang kamag-anak. Kaya lang, ang sinabi niya, Masya Allah, sabi niya, ang kahulugan niyong panaginip, ikaw na hari ang mataas ang buhay sa lahat ng iyong kamag-anak. So, mas pinili ng hari yung kahulugan niyo, samantalang pareho lang. Yun ang sinasabi natin na kinakailangan ang ating pamamaraan sa pagtafsir ng Quran o di kaya kahit na anong gawain ay nasa mabuting pamamaraan. Pangsiyam na kondisyon, ang tinatawag na pagiging dahan-dahan lang. Yung bang ibibigay natin ang talata, kahulugan ng mga talata sa banal na Quran, ay sa dahan-dahang pamamaraan. Kaya nga sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli." Kung ikaw ay nagiging bagsik lamang, aalis sila. Kaya anong gagawin mo? Dahan-dahan lang. Ito ibibigay mo ang kahulugan ng banal na Quran nang dahan-dahan lamang upang sa ganon, hindi sila magsisialis. Ang mga taong nakikinig sa iyo, hindi sila magkakaroon ng hindi pagtanggap sa alimang sinasabi mo.
Ikasampung ugali, at ito siguro ang pinakahuli, ay hindi tayo magbibigay ng tafsir sa harap ng mga taong mas mayroong higit na kaalaman sa atin. Ang ibig sabihin dito, halimbawa, ako, nagbibigay ng tafsir, samantala andyan din sa harap ko yung taong sa kanya pa ako nag-aral ng tafsir na ito. So hindi ako magbibigay dahil andoon siya eh. Yun ang pagpapahalaga sa ating tinatawag na pinagkukunan ng kaalaman, sa ating mga guro, sa ating mga nagiging ustad, nagiging ano pa natin, yung bang naging teacher pa natin, nagiging guro pa natin. Ibibigay sa kanila ang tinatawag na yung bang sila ang mas nakakatanda sa atin. So hindi tayo magbibigay ng tafsir sa panahon nasa ano pa sila, nasa harapan natin sila. At gayon din kapag sila'y wala na, yung bang namatay na sila, so hindi natin babanggitin sila ng mga masasama. O di kaya sabihin natin na ang tao na yun ay walang kaalaman sa tafsir. Hindi. Kung meron tayong napag-alaman doon, kinakailangan ibalik natin ang kaalaman na to kahit na sila ay wala na. So itong binanggit ng mga scholar sa Islam na dapat pag-ugaliin ng taong nagbibigay ng tafsir sa banal na Quran. So nabanggit natin kanina ang kondisyon at ito'y nabuo sa siyam na kondisyon. At dito naman ang mga ugali na dapat pag-ugaliin ng taong mufassir. So nabanggit din natin ang 10 mga bagay na kinakailangan pag-ugaliin ng taong mufassir. Dito na tayo sa dito tayo sa paksa na kung kailan nag-umpisa ang tafsir at kung kailan ito naging maunlad. Kasi alam natin na itong banal na Quran, simula sa umpisa, ipinahagi kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay nasa Makkah ng 13 taon at sa Madina ng 10 taon. Pagkaraan nito, lumaganap na. Hanggang sa umabot na sa Yemen, ito yung sa Madina at sa Makkah, na ang tawag dito kilala sa tawag na Al-Jazira Al-Arabiya. Pero lumaganap na at umabot na sa Yemen, umabot na diyan sa Iraq, sa 3 city na kilala sa Baghdad, at saka sa Kufa, at saka sa Basra, at dumating na rin diyan sa tinatawag na Sham, na ngayon nasa Syria, at saka iba pang mga lugar diyan na kalapit nitong bansang Syria. So, paano ito umunlad at paano nag-umpisa itong tafsir? Paano nag-umpisa at paano umunlad hanggang sa dumating na ang pagtafsir sa mga iba't ibang lupain na maliban sa Makkah at saka sa Madina. Kasi alam natin na itong Quran ipinahayag kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at wala siyang napuntahan, hindi nakapunta ng Yemen, hindi nakapunta ng Sham, hindi nakapunta ng Iraq. Andun lamang siya sa Makkah at saka nung siya may mag-migrate ay napunta sa Madina. So kung may mga lugar dito ay matatawag natin na sa Yambo, maaaring andun pa yung mga ibang sahaba doon. Sa Tabuk, umabot sila doon. Itong Tabuk ay may kalayuan din sa Madina at may mga talatang naipahayag din doon hanggang sa lumaganap na. So yun ang pag-umpisa ng tafsir. O di kaya itong tinatawag na pagbibigay ng kahulugan nitong banal na Quran. So sa panahon ng nila, ikokonti lamang. Pero paano ito lumaganap? At umabot na diyan sa Iraq, umabot na sa Sham, umabot na sa Yaman. Itong tatalakayin natin sa mga susunod na episode natin. At ganun din ang pag-umpisa nito. At dito ko tatapusin pansamantala itong programa na ito. At ako po'y magpapaalam ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.